So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, syempre kakapasok ng umaga natin, gusto natin maging maganda ang simula ng araw natin ngayon, no? So, ngayon nga po guys, sa paghahangad ko na maging maganda yung umaga ko, buwaka ng inang shit, sinira ni Robin Padilla. Kasi ganito ka bobo ganito ka panis kung mag-isip. Talagang consistent, no? Consistent talaga itong lolo ninyo. Mula noon hanggang ngayon, consistent sa pagiging bobo. Alam nyo guys, ganito ganito. Tingnan nyo lang muna yung post niya na yan. I-identify nyo kung ano yung gusto niyang iparating na message. Ganito kasi guys, di ba itong si Zelensky, pumunta dito sa Pilipinas. So, pinanood ko yung interview sa RTVM, yung pag-uusap ni Zelensky at ni President Marcos. Binanggit doon nila guys at napag-usapan nila yung Peace Summit, tapos yung Ukraine Embassy dito sa Pilipinas. At syempre, di ba, alam nyo naman na mayroong warla sa Ukraine and Russia. So, kailangan ng Ukraine ng mga health workers. Yun lang naman yung napag-usapan doon. Kaso guys, itong si Robin Padilla, ginawa ng masangsang na meaning. Wala talaga tayong magagawa. Itong si Robin Padilla, actor yan mahilig gumawa ng eksena. Ngayon, sumingit sa eksena. Ano yung sabi niya? Handa ka na ba, kabayan? Yan yung sabi ni Robin Padilla. Handa ka na ba, kabayan? So sa mga katulad natin guys, syempre matagal na tayo sa politika, no? Ano yung unang napansin nyo sa post? Na parang tinutukoy, parang sinasabi ni Robin Padilla na handa ka na ba sa paparating na gera? Handa ka na ba sa paparating na putukan? Hindi niya man direct ang sinabi, pero yun po guys ang naka-insist na agad, nakatatak sa isip ng mga deputa ng mga DDS. Yan po guys yung inintak ni Robin Padilla. Alam nyo guys, promotor talaga tong si Robin Padilla ng kabobohan. Tingnan mo, imbis na ikaw lang yung bobo, pati yung mga DDS na mga hindi pa naman super bobo, nagiging bobo na dahil sa'yo Wala namang pinag-usapan ang ating presidente at si Zelensky na magkakaputukan. Hindi ka kasi nakakaintindi ng English. Puro ka lang, I move. Yawa ka. Matuto ka din namang umintindi ng English para naman ang naintindihan mo na yung pinag-usapan ay yung Peace Summit at yung Ukraine Embassy dito nga sa Pilipinas. Yun yung pinag-usapan. Hindi ka kasi nakakaintindi ng English kasi bobo ka. Diyos ko po guys. Napaka-impacta talaga ni Robin Padilla. Gumagawa ng issue. Issue maker ka. Baka ng inang shit to. Diba? So kayo guys, ano yung una nyong napansin sa post? Na the way na sinabi niya na, handa ka na ba, kabayan? Ano yung ibig sabihin nun? Handa ka na ba sa paparating na gera? Handa ka na ba sa paparating na putukan? Kasi yan pinaghahanda na tayo ni Robin. Tingnan mo kung hindi ka ba naman gago. Tinatakot mo yung kapwa mo Pilipino. FYI, wala pong gusto ng gera. Wala pong gusto ng gera. Sinasabi ko yan sa'yo. Kahit sino, wala pong gusto ng gera. Kaso ang pinagmumukha ni Robin Padilla na, mukhang magkakaroon na ng gera. Yan kasi hindi ka nakakaintindi. Puro lang kasi kabobohan yung nasa isip mo, kaya advance ka mag-isip. Diba? Hindi pa nga nagkakaroon ng gera, pero parang sinasabi mo na magkakaroon na ng gera. Ang inang hayop na to. Handa ka na ba kabayan? Ngayon, ibabalik ko sa'yo yung tanong mo. Yung ginagawa ninyo sa separation calling ng Mindanao, hindi din ba hudyat nyo ng gera? Mga tarantado tong mga hayop na to. Sayang balagag, sa totoo lang guys sayang talaga yung pinapasweldo ng taong bayan sa mga katulad ni Robin Padilla. Siyempre, taxpayer ako, buboses ako. Nagbabayad ako ng tax, tapos mapupunta lang yung tax ko sa mga ganitong klaseng pulpul na tao.
Mantakin mo, pinapasweldohan ka namin tapos hindi worth it yung trabaho mo sa nakukuha mong revenue galing sa amin. Buwa ka ng inang nyawa ka, kami yung nagpapasweldo sa'yo pero hindi mo man lang kayang paglingkuhan ang taong bayan ng maayos. Bagkus tinatakot mo pa kami. Ang ginagawa mong bobang presidente. Aliman tong hayop na to. Kasi guys, sino ba naman ang hindi may stress? Wala naman talagang issue yung pumunta dito si Zelensky. Kasi ang presidente natin ayaw din naman ng gera, di ba? Tapos bigla niyang i-intact sa isip ng mga Pilipino na handa na ba kayo? Ano ibig sabihin nun? Magkakagera na. Magkakaputukan na. Tingnan mo, bubu. Talagang consistent sa pagiging tanga. Yan guys, yung nagiging epekto ng glutathione na sa balat lang ini-inject, hindi sa utak. Sana i-glutathione mo din yung utak mo, no? Tarantado talaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, sayang na sayang yung tax na binibigay natin sa mga katulad ni Robin Padilla kasi hindi worth it. Hindi talaga worth it. Anyway, ayoko magalit. Dito tayo sa mas worth it na pag-usapan. Pumunta tayo dito sa mas worth it. Kung saan mas may naitutulong, mas malaki pa ang naiaambag sa gobyerno kaysa palamunin ng gobyerno. Dito tayo sa mas worth it na pag-usapan. Total, pinag-uusapan din naman natin ang tax. Pag-usapan na din natin itong improvement ng PCSO. So ngayon, sabi dito sa balita, Lotto meets e-games. PCSO Mel Robles, DFNNS Ramon Garcia converge in online gaming summit. Kasi guys, alam nyo kung bakit natin pinag-uusapan to? Kasi di ba mga taxpayer tayo? Isa po sa may pinakamalaking tax na na-generate at naibibigay sa gobyerno ay yung PCSO. So malamang, sabi ko nga sa inyo, when the credits is due, give. Ibigay natin yung credit kapag talagang credits naman ang isang ahensya. So, yung dalawang taong pinakamalaki sa industriya guys ng gaming industry, which is itong si Mel Robles at si Ramon Garcia guys, nakikita niyo yan? Yan. Nag-meet po sila guys sa Asia 24 Sigma sa SMX Manila. So, nag-meet po guys yung dalawang pinakamalaking tao sa industriya ng gaming. Wala pong masama dyan guys kasi ang pinag-uusapan natin dito is yung mga na-generate nilang revenue. Diba? Kasi mahalaga po yung yung tax na ibinibigay ng bawat Pilipino, bawat negosyante para po sa improvement ng ating bayan, ng ating bansa. So ngayon nga po guys, pinag-usapan ni Mel Robles at ni Ramon Garcia yung pag-expand ng gaming operation dito sa bansang Pilipinas. At also, pinag-usapan din, ito nga yung iniinta ko sa inyo yung tax. Kasi guys, when we say tax, yan po yung yung skeletal system ng gobyerno, yung financial skeletal system ng gobyerno, which is yan po yung resource. Yan po yung source ng ating government. Sino yung gusto maparami yung mga paaralan sa mga liblib na lugar? Sino yung gustong maparami ang hospital? Sino yung gustong maparami yung highway? Matulayan yung mga dapat matulayan, yung mga lubak-lubak na daan, maayos, yung mga hindi pa nagkakaroon ng highway, magkaroon ng daanan. Sino yung gusto nun? Tayo. Kasi kami guys, nandito pa kami sa medyo hindi pa improve na lugar. Kaya nga, pinopromote ko yung mga ahensya ng gobyerno na malaki yung na-generate na tax. Yan po tayo guys, sabi ko nga sa inyo, give the credits when the credits is due. Kasi guys, ang laki po ng social implication ng tax na binibigay po ng mga ganitong klaseng tao sa ating gobyerno. Nagigets nyo guys yung punto ko? Kaysa naman mainis tayo at maurap tayo sa mga yawa at mga diputa ng mga politiko na walang ibang ginawa kundi kumamkam ng pera ng taong bayan pero hindi naman worth it yung mga ginagawa nilang trabaho. So ngayon,
pag-usapan na lang natin yung isa sa mga pinakamalaking tax na nag-generate, nagbibigay ng pondo sa ating gobyerno. Pag-usapan na lang natin yun. Dito tayo sa mas mabuti, dito tayo sa mas maganda. Kaysa naman pag-usapan natin itong ek-ek na si Robin Padilla na isa lang din namang palamunin ng ating gobyerno. Anyway, sabi dito guys sa balita, two of the country's biggest movers in the gaming industry were among the thought leader at the Sigma Asia 2024 tour at SMX Manila. So the Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles and DFNN Executive Chairman Ramon Garcia were quizzed by panel host Patrick Kinghorn from the ProNet Gaming Asia. So ito guys, ito yung pinupunto ko sa inyo. Robles and Garcia discuss the impact of tax cuts on gambling winners in the Philippines, tax adjustments, social implication, and gambling regulation. So, Robles outlined PCO's strategic plan to expand its traditional lottery operation into the online gaming space. Alam nyo guys, yung tinutukoy kasi natin dito guys, kung yung PCSO nga nakakapag-generate na ng malaking revenue, mas makakapag-generate pa sila kapag in-expand pa nila yung kanilang gaming operation. Guys, iba po yung PCSO sa Pogo. Yung Pogo, literal na corruption. Yung PCSO, yun po yung nagbibigay ng malaking revenue, ng malaking tax sa ating gobyerno. Malayo po yung PCSO dito sa Pogo operation na, in-implement ni Kadigungan. Nonsense yun. Ito may sense Kasi ito po yung legitimate na pinagkukuhaan ng expenses. Financial skeletal system nga kung tawagin ng ating gobyerno. Kaya nga sabi ko sa inyo, give the credits when the credits is due. Actually, matagal ko na tong hiniting. Nasabi ko, noon pa man, malaki na 'di ba yung naibibigay ng PCSO. Sabi ko sa isip-isip ko before, what if kung mag-expand pa sila? 'Di ba? And ngayon, hiniling lang natin noon, ngayon nangyari na, nag-expand na po yung PCSO, which is, kung makapag-expand sila, nilalakad nila, na-expand nila, mas malaki ang ma-generate na tax, na income ng ating gobyerno dahil dito sa pag-expand ng PCSO. Kaya, kudos din dito kay Mel Robles, kahit tinitibag siya ng ibang mga pulpul na politiko. Ito, tingnan nyo, is still strong and standing. Kahit ang dami yung issue na ginagawa, hindi po siya nagpapatinag. Katulad din kay President Marcos, ano yung ini-issue nila? Bangag, adik, nagpupulburon, may anak sa labas, something else like blah, 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 so on, whatever. Ang dami nilang issue. Lumilipad lang ng bansa, nagpa-party, di ba? Ang dami nilang issue. Pero anong ginagawa ng ating Pangulo? Hindi nila pinapansin yun. Trabaho lang, walang personalan. Kaya ganito din. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, yung ginagawa ng ating presidente, na-adapt din ng ibang ahensya. Okay lang, i-bash nyo kami. Wala din naman ako mapapala sa inyo. Instead, ang ginagawa nila, trabaho, trabaho, trabaho. Kasi ang kailangan natin, mapa-improve ang ating bayan. Kasi ano yung sabi ni President Marcos? Bangon bayan muli. Kaya dapat, yung mga nasa ahensya ng gobyerno, gayahin din itong si President Marcos. Kaya ganito din guys ang ginagawa nila. Trabaho, trabaho, trabaho. Hindi pinapansin yung mga issue. Kasi pag pinansin natin yung bawat issue, anong mangyayari sa atin? Nagkaroon ba tayo ng improvement? Nagkaroon ba tayo ng character development? Wala. Pero naging ka-level lang natin sila. Pinatulan natin yung mga chismis, pinatulan natin yung mga fake news. Diba? Ano yung nangyari? Naka-improve ba sa sarili mo? Hindi. So, instead na pansinin mo yung mga yawang yan, gumawa ka na lang ng trabaho. Kasi sabi pa nga nila, action speaks louder than word. Diba? Kaya kahit anong pukol na issue, trabaho lang sila. Ganyan po guys yung dapat binibigyan natin ng credits. Diba? Anyway, kaysa naman pag-usapan natin yung mga pulpul na politician katulad ni Robin Padilla na walang ibang ginawa kundi magpaka-toxic. Diba? Tama ba yon?
So, ang kailangan natin na bigyan ng credits, yung mga taong nakakatulong para mapalago, mapa-improve ang ating ekonomiya. Hindi yung mga taong palamunin na nga ng gobyerno, wala pang ibang ginawa, kundi maging toxic sa Senado. Baka Robin yan. Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.